taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami,
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nabiging ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakapamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at hayaan na kailan sa pamamagitan ng Anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo na anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabanin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ng Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-22 linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ngayong umaga ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid ko kay Kristo, sa inyo na sa inyong mga tahanan, sa inyong pagkikinig, sa inyong pag-celebrate sa amin. At sa araw na ito, tayo po itinatawagan nating Panginoon na pukawin ng ating kagandahang loob. Sana maging tunay tayo sa ating mga salita, sana maging tunay tayo sa ating mga gawa, sana maging tunay tayo sa ating pakikitungo, sa ating kapwa, sa ating Panginoon.
Tinipon tayo ngayon mga kapatid kay Kristo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal siya sa pagkatayin, sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti, iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaluubay, manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pagundad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Nanawagan si Moises sa mga Israelita na maging tapat sa Panginoon at unawain at sunding mabuti ang mga alituntuning mula sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupain ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong mga karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak at pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon?
Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng Panginoon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yoong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit. Yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat na makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay, patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kalooban ng tapat na Diyos na iligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. May kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay kung nagbubunga ito ng mga mabuting gawa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama, na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minararapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng sipta niya, tayong mga aning una. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay, sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo,
ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Winawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isiping nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. May isang kanta pong talaga hindi ko makalimutan sa buhay ko kasi nung elementary student pa lang ako, nag-aaral pa lang ako sa elementarya, meron pong sinalihan akong contest. Kaso yung contest na yung audition lang pala yun doon sa amin, sa school, para isa lang kami sa, ano yan, una doon sa school, tapos may division meet ba yun o ano, no? So itong kanta na ito talagang hindi mo makalimutan itong gaano kita kamahal. No? Sigurado alam niyo yun. Laging kinakanta yan sa mga videoke pa rin hanggang ngayon, ano? Ikaw lamang ang aking ibigin, magpakailanman ang pag-ibig ko sa'yo ay tunay. Nais ko sanang patunayan, huwag ka nang mag-alinlangan. Tuloy-tuloy na yon. Kinuha po ako sa audition. Ikaso lang nung isinalang na po kami sa division meet, hindi naman yung pinakanta sa akin. Yung teacher ko po ay pumili ng ibang kanta. Gusto daw niya ang kantahin ko ay English, tapos yung Tagalog daw kasi ibibigay niya sa ibang sa another classmate ko. Kaya medyo nadismaya po ako ng konti dahil yung pinakanta sa akin yung Mom, I'm coming home to take a picture of the wall. Yung kanta na yun, hindi naman pang contest, di ba? No, saka English pa, bata pa ako noon. No? Kaya tuloy, hindi man na ako nanalo. No? Kahit na third place sila, hindi ako nakakuha. Pero yung kanta na ito, hindi ko man naisip kantahin ngayon. Yung habang ako nagninili dito ngayon,
no? Kagabi nagdinilay-nilay ako sa gospel natin para sa homilia ko, pero hindi ko naisip yung kanta na to. Yung naisip ko kasi yung kanta ko last Wednesday yata yon, no? Na mayroong word na mapagpaimbabaw o hypocrite. Yung kinanta ko ay paper roses, no? Na papel lang pala. Akala mo totoo na rosas, pero papel na rosas lang pala. Hindi totoo, no? Kaya yun ang naisip ko. Pero sabi ko kanina, habang nila ako dito, andyan pala yung kanta na yan, no? Yung gaano kita kamahal. Dahil maraming beses, mga kapatid ko kay Kristo, ito isang tanong para sa atin na dapat nating sagutin ng tunay at maayos. Kung nagsasabi ba tayo ng I love you o mahal kita, may tanong sa atin, gaano ba talaga ako kamahal? Kasi yung sinasabi nga, kung tunay kang nagmamahal, dapat nakafocus dyan yung attention mo, di ba? Dapat, kung sinasabi mong mahal kita, totoong mahal kita, siya lang yun. Hindi mo sasabihin na sa lahat ng tao, no? Hindi mo sasabihin sa lahat sabihin natin, no? Lahat ng dililigaw mo, sabihin mong gano'n, no? Dapat isa lang, mamili ka. You have to choose, you have to decide, sabi nga natin, no? So, yung sinasabing, gaano kita kamahal? Tanong din po yan sa atin ng ating Panginoon. Gaano ba natin kamahal ang ating Panginoon? Kung sinasabi natin sobrang pagmamahal natin sa ating Panginoon, bakit tayo nagkakasala? No? Dahil sana kung tunay nating mahal ang ating Panginoon, dapat nakafocus din yung attention natin sa ating Panginoon. Ngunit kung minsan po, masyadong mababaw, di po ba? Masyadong mababaw ang ating pagmamahal, kaya madali rin po tayong madala ng mga katuksuhan sa mundo. Madali rin po tayong magkasala, madali tayong makalimot. Minsan sabihin natin, andyan na ang palay, bakit hindi pa tutukain? No? So ganun lagi mga sinasabi. O di ba sabihin, tao lamang ako, kaya ako'y nagkakasala. Lalaki lang ito, mahina. No? So lagi na lang ganun ang ating sinasabi kung tayo ay mahuhulog sa katuksuan o sa tukso o tayo'y magkakasala. Ngayon sa araw na ito mga kapatid kay Kristo, tinitingnan natin mabuti o titingnan natin mabuti at unawain natin mabuti ang ating ebanghelyo. Bakit nasabi ng ating Panginoon na ang mga tao na ito, mga pariseo at mga eskriba ay mapagpaimbabaw? No? Kung sa English pa, talagang direct ang word nito, no? Hypocrites, no? Mga ipokrito, mga ipokrita. Napakasakit po na salita, no? Na sinabi ng ating Panginoon na masasabi natin hindi natin na-expect na manggaling sa Kanya ang word na mga ipokrito kayo, mga ipokrita kayo. Napakalakas na word, no? Sakit na sinasabi natin ang word nito na ginamit ng ating Panginoon. Why? Because in God, there must be no hypocrisy. Dapat sa ating Diyos, sa ating Panginoon at ang relationship natin sa Kanya, dapat yung tunay, yung totoo. No? Yung tunay o yung totoo. Kasi kung minsan po, yung may mga laws and ang tao, lalo na kung minsan sa mga misa natin, sa liturgy natin, no? Minsan nakatuon lang yung pansin natin sa mga technical na nangyayari. Pag mali itong ginawa ng parento, ay unliturgical yan, ay ganito yan. So parang nawawala na yung espiritu talaga ng misa, nawala ang solemnity ng misa. Kasi kung minsan tinitingnan na natin at lagi nating sinusundan at kung ano yung mali ng pari, no? Kung ano yung mali ng sakristan, kung ano yung mali ng choir, kung anong mali ng ano. So kung sa mali na lang tayo nakatingin lagi, anong mangyayari? No? Hindi tayo nakafocus sa talagang dapat nating pansinin. Yung tinasabi natin, yung galing sa puso. No? Kung masyado tayong lagi lang morality ang iniisip natin lagi, no? Ano ba ang tunay na morality na galing sa Diyos? Ang sabi ng ating Panginoon, yung galing sa puso. Pero yung galing sa puso, dapat pure din yan. Dahil mga bagay na pumapasok sa atin, dapat hindi yan madumi. Ngunit kung masama yung ating puso, masama din po ang mga lumalabas sa atin.
Ito sinasabi ng ating Panginoon sa atin ngayon, sa araw na ito, na yung mga iba niyang mga kasama po ay kumain na hindi naghugas ng kamay. No? So may isang story daw yung isang famous theologian na may isang guro daw na naka-detain, na preso, no? So, araw-araw daw napapansin ng mga nakabantay na ang guro na ito ay humihina ng humihina. To the extent na kailangan nilang dalhin sa ospital itong guro na ito na naka-detain, naka-preso, no? Nakakulong. Ang finding ng doktor ay dehydration. Kung sinabing dehydration, hindi makapaniwala yung nagbabantay sa kulungan. Sabi nila, paano maging dehydration? Ibinibigyan naman sila ng rasyon ng tubig at sapat na para maging maayos ang kanyang buhay, lalong-lalo na para hindi ma-dehydrate, no? Yun ang sabi, pero sabi nila, ba't nagkaganon? Kaya inobserve nila kung anong ginagawa ng guro na ito, bakit nagkaganon. Yun, nang malaman nila na discover nila na yung tubig pala na ginagamit o na rasyon para sa kanila, bago kumain itong guro na ito, ang dami po niyang mga ritual, no? Ang dami po niya mga ginagawa, maghugas ng kamay, maghugas pa kayo ng paa, o maghugas ng ano-ano. So, ang matitira na lang na tubig na mainom niya, kunting-kunti na lang. Kaya pala na-dehydrate. So, kung titingnan natin, ano ba yung priority? Ano ba yung essential para sa guro na iyon? At yan din po, makakarelate tayo kung sa ating ebanghelyo ngayon kung bakit nasabi ng ating Panginoon ito. Kung binagbigyan natin ng pansin ang isang bagay na hindi naman siya essential, no? Kasi hindi naman yan ang magdi-define ng isang relihiyoso. Hindi naman yung magdi-define ng isang tagasunod ni Kristo, yung mga ritual na yan. Ang talagang magdi-define sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo ay ang puso natin, yung tunay nating pagmamahal. Di po ba? So, ngayon po, gaano kita kamahal yung kanta na yan, no? Kita po natin na may I borrow the words of other homilies or other preacher ng 3 points, no? Sa 3 points na ito, gagawin po natin sa mga katanungan. Ang unang tanong po na matanong sa atin, ang first point po ay yung mga ginagawa mo, yung mga sinasabi mo, nanggaling ba yan sa puso o nanggaling sa nguso? No? Puso o nguso ang labanan. Kasi kung minsan pag nagsasabi po tayo, yung I love you na yan halimbawa, hindi po galing sa puso, galing lang po sa nguso. No? So hindi talaga yung tunay na pagsasabi. Kaya nga sinabi ko kanina, no, na sa harap ng tukso, bumabagsak po tayo, nahuhulog po tayo, nagkakasala po tayo. Dahil yung nanggagaling sa mga bibig po natin ay hindi po nanggagaling sa puso, kundi nanggagaling lang po sa nguso. No? So isang challenge po sa atin yan na tingnan natin mabuti. Tunay ba ang sinasabi natin na sa pagsabi natin sa ating kapwa, maniniwala naman sila, yun pala nambubudo lang tayo. No? Yun pala, puro kasinungalingan lang ang nanggagaling sa ating mga bibig. Puro kasinungalingan lang, pagpaimbabaw, no? Mga ipokrito tayo, mga sinungaling tayo, mga plastic tayo. Ang pangalawang katanungan po, may borrowed from Father Jerry Orbos na ang sabi po niya, dilata ba ang iyong puso? Paano natin sinasabing dilata ang iyong puso? Yung sinasabi bang sarado na ang puso mo? Walang makakapasok, walang makakalabas. Alam naman natin yung dilata, di ba? No? Yung dilata, maraming preservatives, maraming sabihin natin nakakasira sa ating health. Kaso lang mabilis, madali nating buksan, kain na lang kaagad, hindi na tayo maghihirap, hindi na tayo mamamalingki, hindi na tayo magluluto, diretso na kaagad, no? So, dilata ba ang puso mo? Wala na bang papasok dyan?
Yung sinasabi natin, matigas na yan, wala na makapagtuturo, no? Hindi na pwedeng turuan ang puso mo dahil hindi na siya tumatanggap. Dilata, meaning sarado na ang puso mo, no? So, yan po ay isang katanungan din sa atin. Dilata ba ang puso mo? Hindi na ba yan pwedeng turuan ng magagandang bagay? Hindi na ba yan pwedeng turuan ng kabutihan? No? At ang pangatlo po na katanungan para sa atin ay sinungaling ba ang puso mo? Tunay ba ang puso mo? At sa katanungan na ito, may isa namang istorya po na dalawa daw monghe, no? Yung mga monks. Papunta po, pabalik po sa monasteryo, dumadaan po sila ng isang river. Nang sa river na yan, parating na sila doon, may nakita po silang isang babae, napakaganda po ng babae. Ikaso lang yung babae, pag siya ng river, mababasa po yung damit niya, ginagamit. So, ang nangyari, patingin-tingin lang ng konti at humingi ng tulong sa dalawang monghe. Yung isang monghe po, ang sabi niya, never kung gagawin magkakasala ko. Hindi pwede. Kahit tingin, hindi pwedeng tumingin daw. No? Dahil tinataas siyempre ng babae ang kanyang damit. Yung isang monghe naman ay napakabait. Sabi, sige, sumakay ka na lang sa likod ko. So, kailangan pasanin niya yung babae. Hawakan niya yung paa ng babae para lipat sila sa the other side ng river na iyon. Pagdating doon sa other side ng river, iniwan niya yung babae at tumuloy siya sa kanilang paglalakad. Yung isang monghe, galit na galit, talak ng talak dahil sinabi, naku, impure ka na, naku, nagkasala ka na, naku, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Siya naman, tahimik lang, tahimik lang. Hanggang sa malapit sila sa monasteryo, tuloy pa rin yung kanyang kasamang monghe na nagtatalak, nagsasabi. Ang sabi niya dito sa kanya, tumatahimik lang na monghe, ang sabi niya, alam mo kung anong nangyayari? Nung kinarga ko yung babae, nilipat ko siya sa kabilang dako ng ilog na iyon, iniwan ko siya doon. Pero ikaw hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin siya sa iyong masamang kaisipan, sa iyong masamang pag-iisip. No? So, sabi nga, tunay nga ba ang puso mo o sinungaling ba ang puso mo? Kuminsan, napakadali po nating magsinungaling dahil kaya nating magsalita ng kahit ano. Pero yun naman pala ay puro kasinungalingan at hindi totoo. Kaya mga kapatid kay Kristo, gaano ba natin kamahal ang isa't isa? Gaano ba natin kamahal ang ating Panginoon? Kailangan nating patunayan? Yes, patunayan po natin, pero hindi natin kailangan i-post sa Facebook na mabait na tayo, na mabuti na tayo. Alam ng Diyos kung ano po ang ginagawa natin. So gawin po natin ang nararapat na alam ng Diyos at nakikita ng Diyos. Maging tunay po tayo, maging totoo po tayo sa ating pagmamahal sa ating Diyos at sa isa't isa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, ladang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaw. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na pagpadalisayin ang ating mga puso upang maging tapat ang ating pananampalataya at maging katanggap-tanggap sa Kanya ang ating pagsamba. Buong kababaang loob tayong manalangin. Ama namin, dingin mo kami.
Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, kahit pa sa harap ng pambabatikos at pagsalungat ng ibang tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas ng mga batas na naaayon sa katotohanan, naaayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pantao at makatutulong sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mabigyang katarungan nawa ang mga manggagawang di nabibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng mga karahasan, ang mga pinatay dahil sa pananampalataya, at ang iba pang inaapi dahil sila'y mga tukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikatan nawa ng iyong walang hanggang ningning, Panginoon, ang mga kapatid naming yumao. Yumao na. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming matuwid kang papurihan sa tuwina. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pagkahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis,
na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nalubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami lahat. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa silang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawang pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos na nakabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, Saint Monica, Saint Augustine, Saint Ezekiel Moreno, Saint Francis Xavier, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ng kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin lakas loob. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Siya pong ating Panginoong Jesucristo ang nagmamahal ng tunay. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. magsiko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya sa nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang nahahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sambayan ang binukod sa pag-ibig ni Kristo. Magdiwang, sambayan ang pinatawad at biniyayaan. Magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan at sa puso ng Diyos may pinagtayong lahat. Piling niya na lahat tayo'y magpatawad, magbanat. Turing niya sa ating lahat, kaibigan niya't iutusan. Sambayan ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo. Magdiwang, sambayan ang pinatawad at biniyayaan. Magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan at sa puso niya Diyos may pinagtayong lahat. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan
Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagaliya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.